So what's up guys, samahan nyo kami sa aming unang camping adventure. Let's go! Hi! Ano yan nak? Kumang. Ano yan? Tara? Ha? Abi lakay. Tara, basta sila. Across the oceans, I'm reaching for you. Bus hums, gray morning, fog on the fields I knew, raindrops racing the window like they're trying to beat me home too. Street signs blur into the story, old roads under my skin. 10 years since I went running, now I'm circling back again. Raindrops on the way back, tracing all the lines I crossed. Every mile a quiet question, every face I left, every cost. If home is where the heart was, what's waiting at the end of this track? I watch the water on the glass, raindrops on the way back. We carved our names in that bus stop where the hill meets the rusted rails. Swore we'd never be our fathers, swore this town would always feel too small to stay. Some went east, some faded, one name on a marble stone. Think of laughter in a backyard, how did we all just outgrow home? Raindrops on the way back, tracing all the lines I crossed. Every mile a quiet question, every face I left, every cost. If home is where the heart was, what's waiting at the end of this track? I watch the water on the glass, raindrops on the way back. So yun guys, dumating na kami sa spot kung saan kami magka-camping. At na timing naman namin na low tide ngayon. Kaya ang kagustuhan ng aking anak na maligo sana ay hindi natuloy. Dahil nga kailangan mo pang pumunta ng malayo bago ka makaligo. Kasi nga doon pa sa unahan ang may tubig. Tingnan nyo, excited na sana siya oh. Pero alam nyo guys, hindi pa rin talaga siya nagpaawat. Magbabaka sakali daw siya na baka may tubig dyan sa malapit. Kaya yun oh, tingnan nyo, lumuhod na sa may kunting tubig. So yun, habang busy sila doon sa playa, kami naman mag-aayos kami dito ng aming tent para sa aking pamilya. At nang may masilungan kami pagsapit ng gabi. Kasi nga pasado na alas 5 ng hapon nang dumating kami dyan. Kaya kailangan na naming magmadali, mag-set up ng aming tent. Alam nyo guys, first time ko mag-set up ng tent. At first time ko rin mag-camping. Kaya magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman ko ngayon. Kaba dahil first time nga namin mag-camping. Excitement dahil matagal na nga namin gustong mag-camping. Pero hindi matuloy dahil palaging akong busy. Pero sa kadahilan ng Hari Raya ngayon, kaya nilaanan ko na ng oras na matuloy ang camping na ito. Kasama ko nga pala nagse-set up ng tent dyan ay si Pida. Yan ang taong katuwang ko sa paghahanap buhay. Wala akong masabi sa tao na yan, napakasipag at napakabait.
ni hindi nagsabing ayoko, pagod ako sa bawat mga utos ko. Kaya laking pasasalamat ko na dumating siya sa buhay naming mag-asawa dahil napakalaking tulong niya sa amin. Kaya maraming salamat sa buhay mo, Pida. Sana wag kang magsawa, samahan kami sa buhay na ito. Yeah. Oh, I don't know what to do. My love for you is very true. It will always belong to you. Knowing we're apart, my heart feels like it's breaking. I hate saying bye, I would never lie. But without you, I feel my life would just die. Now I found you. You're everything to me. I ain't never letting you go. I just wanted you to know that I truly love. So yun guys, tapos na namin iset up yung tent. Pero ang problema, nung buksan ko ang pinto nito, naipit ng zipper ang nakausling tela kaya matagal ko ito nabuksan dahil inayos ko pa. Sino kaya relate dito? Naalala nyo pa guys, nung elementary days pa. Yung nagmamadali kang umihi, tapos isasar mo bigla yung zipper mo. Hindi mo akalaing maiipit yung balat. Sino relate dito? Ako, to be honest, danas ko to guys. Halos tutulo ang luha mo sa sobrang sakit. Yun, nabuksan na rin yung tent namin. Tingnan nyo guys, maliit lang siya pero pwede na yung pansimula. Kasya na kaming tatlo dyan. Ako, si Mrs. at ang anak namin. Dahil ang tatlo na namin kasama, sa truck lang daw sila matutulog. Lalagyan lang nila ng atip yung likod ng truck para kahit daw umulan, hindi sila mababasa. Tsaka biglaan din kasi itong camping namin, kaya kulang kami sa gamit. Kung ano lang ang meron, yun na lang ang dinala namin. At tsaka, itong setup namin guys, Gioong low budget kasi ito. Alam nyo na nagsisimula pa lang tayo sa camping era. Kung ano lang yung abot ng budget natin, yun lang muna ang bibili natin. Mahirap naman kasi bibili mo lahat yung kailangan mo sa pagka-camping. Tapos, maapektuhan yung pangailangan ng pamilya mo. 'Di ba? Kaya amat-amat lang. Makukumpleto din natin yung lahat. So yun guys, tinali ko yung aming tent dyan sa may truck para kahit lumakas yung hangin, hindi basta-basta madala yung aming tent. Kailangan niya muna ilipad yung truck na yan bago niya madala yung tent namin. So yun guys, sinusure ko talaga na maayos ang pagkatali. Mahirap na, kasama ko pamilya ko. Yan na yan. Gusto mong sama. Gusto mo magsama, hawak ka. May, ano naman dito? May bay na? Hindi, may 4G. Hi! Ano yan, nak? Kumang. Ano yan? Ano? Wow! Omang. Kala ko naman na, may laman. Omang pala. Sige, iwag ko yan. Ito naman. Ay, nga doon ang hay. Daya? Yeah. Di ba? Yan pa doon. So yun guys, kung nakita nyo, may juice na nakalapag dyan. Kasi nga nagtimpla ako ng juice kanina, medyo nauho ako eh. Kakaset up ng aming tent. At dyan dumating na nga yung isa kong buddy-buddy. At nakita niya yung aming electric air pump para pang pump namin dun sa aming airbed. Dahil inutusan ko nga si Pida at si Maui na pahanginan yung aming airbed dahil hindi kinaya ng aming portable air pump na palubuhin yung aming airbed. Kaya ang sabi ko kay Uyong dyan, ihatid mo doon yung pump na yan, paano nila palulubuhin yung airbed na yan kung wala yan. Kasi nga guys, nakisuyo lang ako sa may bahay na malapit dito na makisaksak lang kami saglit ng aming electric air pump. At alhamdulillah, pumayag naman. At yan guys, kinuha ko ng aking camping chair para makaupo naman saglit dahil marami pa kaming gagawin dyan. May kanya-kanyang nakatoka sa aming mga trabaho. Yung tulong-tulong ba? Ako man nag-set up ng tent. Si Mrs. naman bumili ng mga gamit na kailangan namin sa pagluluto. Dahil sa sobrang ka-excited na namin, nakalimutan namin na kailangan pala namin magdala ng pagkain. Kaya yun, bumalik muna si Mrs. para bumili ng pagkain. At sakto din may dala kaming motor. Kaya si Mrs. na nag-drive ng motor para bumili na aming mga makakain. At yun guys, umupo muna ako dyan para mag-isip kung ano ang aming kakainin mamaya. Dahil nga wala tayong bisyo, ang bisyo lang natin ay ang kumain, syempre. At yun guys, nakapagpahinga na saglit kaya back to work na ulit. Hapon na marami pa tayong isa-set up dyan. At yung upuan na yan, hindi naman inaano. Panay na lang ang tumba. Hindi ko alam kung bakit. Baka gusto mo maisabit sa nyog. Yung paparusahan ka ba?
para tumikas ka. So yun guys, kinuha ko na aming camping table dahil sigurado ako pagdating ni Mrs. kailangan niya ito dahil dito niya ilalagay ang kanyang mga lulutuin. At yung mga natira naming handa kanina sa bahay. Kasi nga hari raya nung araw na yan, kaya naghanda kami kahit konti para meron kami mapagsaluhang pamilya. At dahil ito na din ang holiday naming mga Muslim, kaya sinulit na namin, nagcamping na rin kami para syempre makapagpahinga din. Mag-unwind ba para makapag-isip kung ano namang plano sa buhay. Kung ano ba talaga ang gusto mo at kung ano ba talaga ang pangarap mo. Dahil ang hirap mabuhay sa mundo na to kung hindi mo alam talaga ang gusto mo. Dahil kahit ano pang haba ng tulog mo, kung hindi mo gusto ang ginagawa mo, pangit lagi ang gising mo. Shrimp! Wow! Dito sa kabila, dito sa kabila. Dito sa kabila. Dito. Shrimp! Daw, sabi ni Ate Iya. So yun guys, tapos ko na i-set up yung table kaya naupo muna tayo dyan para makapag-relax kahit saglit. At uminom ng juice para kahit papaano malamigan din yung hasang natin. At sila Mrs. wala pa, hapon na yung mga oras na yan, wala pa rin sila nakabalik. Kaya kung napapansin nyo guys, panay tingin ko sa malayo. Kasi nga nagtataka ako kung bakit hapon na wala pa sila. So guys, ipapakita ko sa inyo ngayon ang view ng aming spot. Napaka-refreshing at napakaganda. At dahil walang nagkakamping dito sa isla, kami ang unang nagcamping sa spot na to. Ang ganda ng spot guys, tahimik, malinis at maputi ang buhangin. I trace the echoes of your voice, they Yeah. linger in my mind. Every memory's a photograph, frozen in time. I watch the waves roll in, but they just pull me further out to a place where your love is the only thing I'm without. The distance whispers, but it screams in my heart. Ano yan? Ha? Pero? Wow! Ano yan? Shrimp? Wow! Big shrimp? Sino huli yan? Ako. Wow! Galing naman Ate Iya. Huli siya big shrimp. Ha? Abi lagay ko. Nalabas na sila. Yung ano? Every mile feels like it's tearing us apart. Across the oceans, I'm reaching for you. Through the silence, I'm calling your name. No horizon can hide what is true. Even a part of burns just the same. I feel your heartbeat in the stars, though they're so far away. And every sunset feels like a promise we'll make someday. But the nights grow colder and the time moves slow. Still I'd wait 1,000 lifetimes for your shadow to show. The distance whispers, but it screams in my soul. Every second is a story untold. Across the oceans, I'm reaching for you. Through the silence, I'm calling your name.
I close my eyes and hear your laughter in the breeze. Feel your warmth in every memory. So yun guys, inayos na namin yung pagkain na galing sa bahay kanina para aming pagsaluhan. Pero guys, hindi pa ito ang kain namin panggabi. Merienda pa lang namin to. Dahil sabi ng mga kasama ko, parang nagutom daw sila. Kaya sabi ko, kainin na natin yung pagkain natin galing bahay. Baka kasi mapanis pa dahil umaga pa yun. At ang oras dyan guys, alas 6 na ng hapon. Maliwanag lang yan sa camera, pero medyo madilim na yan. Kung nakita nyo guys, yung anak ko, grabing kain niya. Siguro nagutom, kakatakbo niya kanina dun sa may aplaya. At kung napansin nyo guys, may mga bigla kaming kasama. May mga kakilala kasi kaming tumambay dito sa may spot. Kaya inalok namin sila ng pagkain. Kasi hindi rin namin mauubos itong dala naming pagkain galing sa bahay. Kesa namang mapanis, mas mabuti nang mapakinabangan ng iba. At saka magluluto pa rin kayo para sa dinner. Sometimes I really wonder why I fool myself again and again. 'Cause I sit here crying when you're out with someone else. And I want you here with me when it's 3 a.m. Though I wish I didn't care for you. Though I wish I didn't care for you. I'm over here, and I'll be waiting for you. I won't get through till you love me too. I know you said you wanna go later, you wanna go. So yun guys, pinailaw na natin yung ating lamp dahil gabi na nga, medyo madilim na yung oras na yan. Kung nakita nyo yung anak ko nasa loob na ng tent kasi nga tinakot siya kanina ni Uyong. Ang sabi ni Uyong may mumu daw. Kaya sabi niya doon na lang daw siya sa loob ng tent. Manunood na lang daw siya sa cellphone. At yun guys, sinabit ko na yung ilaw. At nung mga oras na yan guys, naramdaman ko na yung diwa ng pagka-camping. Masaya at nakaka-relax talaga. Hindi katulad ng nasa bahay, parang paulit-ulit na lang yung nangyayari sa buhay mo. Yung gigising ka, kakain, magtatrabaho, matutulog, gigising ulit. Parang paulit-ulit na lang. Although na pareho rin naman, kahit dito kakain ka rin naman, matutulog. Pero iba kasi yung pakiramdam ng nagka-camping. Parang nalalayo saglit yung isip mo sa kabisihan ng mundo. Parang alam mo yun, yung masaya ka pero parang hindi mo maipaliwanag. Sa akin guys, ganun yung impact ng pagka-camping. Hindi ko alam sa inyo kasi magkakaiba naman tayo. Magkakaiba tayo ng pananaw sa buhay. So yun guys, nagluto na si Mrs. ng pang dinner namin. Alam nyo guys kung ano yan? Beef yan guys. Binigay yan galing sa moske kanina. Kasi nga hari raya nung araw na yan. Kaya may nagkurban doon sa moske. At alhamdulillah kasama tayo sa mga nabigyan ng blessing sa araw na yan. So yun guys, in-slice na ni Mrs. yung karne ng beef. Ang sabi niya kasi, beef stick daw ang luto niya dyan. Tingnan nga natin kung masarap siya magluto. Kaya biniro ko siya dyan. Masarap kaya yan. Sabay ngiti niya. Ewan ko. Makapot na sila din lang. Nakakalambilo. Lap. Ganyan para kainin. Ako nagagalit ako pag ganyan. O yung asin ko ninyo muna doon, no? Nabaklangga na. So yun guys, luto na yung ulam. Kakain na raw kami, sabi ni Mrs. At kung nakita nyo guys, naglagay na si Mrs. ng chili garlic. Hindi yan pwedeng mawala kapag kakain na siya eh. Alam nyo, nung bago pa lang kayo magkakilala, hindi yan siya kakain kapag maanghang ang ulam. Pero ngayon, parang mas malakas pa siya magsili kaysa sa akin. Alam nyo yung panahon na mahirap talaga maghanap ng sili? Yung wala kang mabibilhan, tapos papahanapin ka niya. Kailangan daw may sili kapag kakain na siya. Ang hirap malagay sa ganung sitwasyon guys. Kayo, sa tingin nyo? Pero kasalanan ko rin naman to. Kasi dati hindi naman siya nagsisili eh. Ako lang naghikayat sa kanya na sabi ko, masarap kumain kapag maanghang ang ulam. Kaya ngayon, parang ayaw na kumain kapag walang sili. Oh, well. Last night was a blur. I'm not gonna lie. All I know for sure is I was out all night. Long story short, made my way downtown.
Heard a funky beat and I had to check it out. Next thing you know, I was on the stage, front row seat, microphone in my face. What can I say? I'm a sucker for a groove. I looked at the band and I said, y'all wanna do it? So yun guys, tapos na kaming kumain. Pero itong tatlo na to parang nabitin pa kasi magkikilaw pa raw sila ng mangga. Kaya yan, binalatan na nila yung mangga at in-slice na nila. At itong si Maui, kitang-kita sa mukha ang saya kasi puro tawa eh. Pero alam nyo guys, sa likod ng kanyang ngiti at masiyahing bata, may nakakaawang kwento tungkol sa kanyang buhay. Wala na siyang ama at iniwan pa siya ng kanyang ina. Napakasakit no? Oh, well, we were out all night, but it was alright. Oh, well, I said, do you wanna groove? They said, we thought you knew. I said, It was a sight to see, what a beautiful sound. The way that band laid it down. I had the horn players blowing the house down. If you know me, you know I'm down for the count. Just when I thought I was ready to go home, here come the keys with a brand new song. So I sat back down, put the band on 10. You wanna know what happened next? Let me say it again. Good morning guys. So yun, parang tayo ang nahuling gumising ngayon dahil gawa ng tayo ang huling natulog kagabi. Kaya medyo napuyat siguro tayo. Pero hindi talaga tayo napuyat. Masarap lang talaga matulog sa ganitong spot. Yung malamig ang simoy ng hangin at naririnig mo yung hampas ng alon. Nakaka-relax talaga at nakakahimbing ng tulog. So yun guys, bumangon na ako dyan at binuksan ko na yung pinto ng aming tent. Syempre para makalabas na ako dahil ang lahat ng tao dyan busy-busyhan na at ako kagigising pa lang. At ang oras niyan guys, 7 na ng umaga. Kung sa bahay lang yan guys, ganyang oras, tulog pa ako. Pero dahil nasa camping tayo, kailangan natin sulitin ang bawat oras na nandyan tayo. Pero bago ang lahat, kailangan muna natin magtanggal ng muta. Hirap na baka makita nyo guys. Kaya yun, maghihilamos muna ako bago ako humarap sa camera. Found my strength in darkest night, no doubt. With every whisper of fear, I shut it out. I lift my eyes when I can't see the sky. In the shadows, I learn how to fly. My faith ain't perfect, but it's strong and true. Through the storms and the doubt, I'll make it through. With every step, my belief takes flight. In my heart, I've got a guiding light. My hope is in my God above. In every moment finding love. When the world is crumbling, I'll stand tall. With my God, I'll never fall. Ano yan? Wow. Patay na ba yan? Crab na yan. Tingnan nyo yung gagawin niya guys ha. Masushoot niya sa pagkain yung crab na yan. Na, shoot! Tagbirol. Through the valleys and the highest peaks, in the silence, it's His voice I seek. When the world's a mess and it's hard to cope, I anchor myself in endless hope. Yan. Every tear I've cried Kung musiksik yan kami, mamagat yan. to
Uy, malaki yan. Sipit yan eh, malangita. In the hardest times I know him well. With every heartbeat I feel his grace. So yun guys, lalagyan mo natin ng awning yung ating tent. Dahil sigurado ako mamayang tanghali mainit na dyan. Kaya kailangan natin ng protection mula sa init ng araw. Nga pala, alam nyo ba guys kung bakit ngayon ko lang ikinabit yung awning na yan? Dahil sobrang lakas ng hangin kahapon. Kahit ngayon medyo malakas pa rin yung hangin guys. Pero sa tingin ko kaya na yan ng awning. Hindi na yan siya mapupunit. Pero yung kahapon, halos mapunit yung awning sa sobrang lakas ng hangin. Pero kung makikita nyo guys, pinapagpag pa rin talaga ng hangin yung awning namin. Nga pala guys, hindi ko na na-videohan yung pagkakapit namin ng awning kahapon. Dahil sa lakas ng hangin, nakalimutan ko na tuloy mag-video. Pero kung makita nyo guys yung itsura namin kahapon magkabit ng awning na yan, matatawa kayo. Dahil si Uyong, ginagawa niyang parachute yung awning na yan sa sobrang lakas ng hangin. Whispers of forest softly flow. Dew on the meadow starts to gleam. Sunlight on a leaf begins to glow. Threads of the morning gently stream. So yun guys, luto ng ating breakfast, kaya kakain muna tayo. Luto yan ni Mrs. guys, kaya sigurado ako masarap yan. Sinangag, itlog, dilis at may noodles pa. So paano guys, manunood muna kayo. Sarap? Opo. Isa kagat. The winding path now Kuha ka pa sa calls to me. Kuha. The rising sun becomes my guide. Huwag naman ilo. A gentle breeze, I feel so free. With nature's beauty by my side. Kami play. Araw po. Ne, ate. Wala pa kami, ha? Bukas lang The kami. morning sun ascends the hill. With every step the world grows wide. Lahat kayo? I climb above and feel a chill. With nature's beauty by my side. So yun guys, dahil niyayaan ako ng aking anak na maligo ng dagat, kaya i-assemble muna natin itong camping bathroom namin para may maliguan kami pagkatapos namin mag-swimming mamaya. At kung napapansin nyo guys, yung anak ko panay aligid-aligid sa akin kasi nga kinukulit niya na ako, gusto niya na raw mag-swimming. Kaya yun guys, minamadali ko na yung pag-setup ng aming maliliguan. Baka mamaya mauyan na ako niyan. The air is pure, a sweet delight. My worries fade with every stride. Lost in the vast. Ate, may laman. Ano yan? Laman. May laman.
Maraming laman. Oo, ano, ka na. Ka na. Baba, ati ya, baba. Baba na, ka na. Kaya wala na siyang short me. Mag-short ka. Tayo maligo. Mapasukan ng ano yung ano. Oh, flowers? Opo. Flowers. Opo. Jump! Yeah! Oh, flowers? Yes, flowers. Eh. So yun guys, maliligo na kami ng dagat ng aking anak para maging fresh naman ang pakiramdam. Ang sarap kasi maligo kapag umaga. Pero nang lumusong ako sa dagat, parang may napansin akong may mga maliliit na gumagalaw sa tubig. Kaya nung nilapitan ko at tiningnan ko, mga maliliit na jellyfish pala ito. Kaya ang sabi ko sa anak ko, hindi tayo anak makakaligo. Pero dahil naawa ako sa anak ko dahil gusto niyang maligo, kaya tiningnan ko doon sa may malalim konti. Doon ko napansin na walang jellyfish doon guys. Doon lang pala sila marami sa may bababaw banda. Kaya ang sabi ko sa anak ko, anak, pwede na tayong maligo. Alika na. Kaya kung napansin nyo guys, kinuha ko na siya. Noong kinuha ko na siya, grabing saya niya kasi nga makakaligo na siya. Dancing in the moon's pale light, laughing till the break of dawn. Heartbeats racing in the night. Every moment now is gone. Screaming secrets to the stars, wishing on a paper plane, building castles made of. Ha? Alexan! Wow! Dito ah! Doon! Tina? Shot pa ako! Ha? Shot pa ako! Wow! Shot pa ako, abe! Opo! Your sneakers were worn and your smile was wide since that day. Best friends will never fade away through the storms and the sunny days. Hand in hand we'll always stand. Oh, My rock, my anchor, Apo. my friend. satu gua. Late night talks till the Ah. morning sun. Sige na, sim ka. Sige na. Together Sim ka. we've won. From broken hearts to crazy Sim, yan ang swim mo? you Yan ang swim mo? and endless dreams. Sige na, sim ka pa. Best friends will Ano yun? never fade away through the storms and the sunny days. Ha? Sim ka? In hand we'll always Hmm? stand. You're my rock, Ano? my Saan? anchor, my Sige, kaniyo. feels heavy and dark. You're the flame that ignites my spark. Ya, ya. Ah, After swim. Wow! everything my all Ah, these habis swim habis ha? best friends will never fade away through the storms and the sunny days. Hand in hand we'll Ganda na nga! Ha? Swim ka din? Ako! my anchor, my friend. Swim ka din? Happy ate iya? Ah, sige. When the world feels heavy and dark, you're the flame that ignites my spark. Ay, ate iya. Through the laughter and tears, you've been my Huh? constant all these years. Through the storms and the sunny days, hand in hand we'll
So yun guys, tapos na kaming maligo at ang sabi ni Zia malamig na raw kaya uuwi na kami. Sa aming tent, hindi sa bahay dahil 2 nights kaming matutulog dyan guys. So yun guys, maliligo na kami sa aming inflatable bathroom. Bibinyagan namin ni Zia dahil kami ang unang maliligo dyan. Hey, 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 oh, hey, hey, oh. On the road down, just off of the interstate, past the white lines where the fields roll and the rivers break, you'll find a 4-way stop sign, a church on the corner, and a dairy bar. Right in the middle of nowhere, it's the middle of everything I know. The dirt that made me Friday night lights, back road crazies, all those prayers from mama that saved me. I'm grateful, the voices that raised me. I owe everything to that hometown, from the front porch view to the red dirt ground. So yun guys, second day na namin dyan ngayon. At kung napapansin nyo, marami na kami ngayon dahil marami ng dayo dyan. Ang ibig kong sabihin dayo, yung mga kapitbahay namin kasi nung nalaman nilang nagcamping kami, nagsipagsunod sila lahat dyan. Kaya yun, hindi na nagkasya sa mesa kaya kung saan sana kumain. Kanya-kanyang diskarte na para lang makakain. Oh, I'm grateful for the voices that raised me. There's a bonfire by the river every Saturday. Just one more song till the sun breaks on a new day. I got friends there, and if you need some, they can be yours too. Right in the middle of nowhere, it's the middle of everything I know. So yun guys, nanguha na sila pida ng sea urchin or tinatawag sa amin itong tayom. Kung nakikita nyo sila guys, ayun sila oh. Swim sila guys, papunta sila dun sa mabatong part, dun kasi maraming tayom. So yun guys, dumating na sila at ipapakita ko sa inyo yung mahuli nila. Alam nyo ba guys, bakit sila umuwi agad? Kasi nga si Uyong pati si Maui nakaapak ng tayom dahil wala silang dalang tsinelas. Kaya yung konti lang ang huli nila. Pero pwede na yan, ang importante makatikim tayo. So yun guys, nilalagay na nila sa sabat. Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo sa net na yan, pero ang tawag sa amin yan, sabat. Diyan nilalagay yung tayom para matanggal yung tinik. So yun guys, kung nakikita yung si Maui bidabidahan, hinahawakan niya lang yung tinik ng tayom. Kapag yan natinik, sigurado akong iyak. Ito namang si Pida takot matinik, kaya susungitin ng kahoy yung tayom. At kapag nahulog, ipapapulot kay Maui. At ito namang si Maui, mabait na bata yan eh. Kaya kahit masakit kapag nakatusok, pupulutin pa rin yan. So yun guys, tinatanggal na nila yung tinik ng tayom. Ang tawag sa amin yan guys, kohok. Kailangan mong kohkokan para matanggal yung tinik ng tayom. Kayo guys, anong tawag sa inyo niyan? I-comment nyo na lang kung anong tawag sa inyo. Pero alam nyo, nakakangala yung gayang gawain. Lalo na kapag mag-isa ka lang gagawa ng gayang trabaho, makangala yung braso mo. So yun guys, kung nakikita nyo, natanggal na yung kanyang tinik, kaya pwede na siyang lantakan. So yun guys, tapos na nila tanggalan ng tinik, kaya ilalagay natin sa planggana para magkita ninyo. Doon sa mga taong hindi alam kung paano tanggalan ito ng tinik at ano itsura nito pagkatapos tanggalan ng tinik, yan natin. So yan guys, ang aming spot, tingnan nyo. Napakaganda. Kung makikita nyo guys, nandito ako sa may playa pero walang tubig. Kasi nga hibas ngayon. Kung makikita nyo, napakalawak ng hibas niya. So yun, dala-dala ni Pida yung aming tayong papunta doon sa may tent para aming lantakan. So yun guys, nilinisan na ni Mrs. yung tayong para syempre makakain na kami dahil tanghali na yung mga oras na yan. Drifting through the city lights, your shadow by my side all night. Every step we take, it's clear. Destiny has brought us here. Wow! Through the storms we laughed and cried, hands intertwined, we never hide. No need for words when hearts align.
In your eyes I see the sign. Hold me close, don't let me go. Through the highs and through the lows. So yun guys, gabi na. Pangalawang gabi na namin ngayon dyan. Kaya ngayon magluluto naman tayo ng ating dinner. Nga pala guys, isda ang aming ulam ngayon. May nangawil kasi dyan kanina sa harap. Kaya nakiparte kami para pang ulam lang. Ay, galaw. Ano yan? Sure, galaw. Ilaw mo ilaw, nak. Ilaw yung ilaw. So yun guys, kung makikita nyo may shrimp dyan sa may plastic bottle. Hulihan ni Mrs. kanina. Nangilaw kasi sila dyan sa tabi. Kasama niya si Maoy. Pero ang kaso hindi nila na-videohan yung panghuhuli nila. Kaya wala akong may papakitang video guys. So yun, kung makikita nyo ang tuwa si Zia guys. Kanina niya pa yan nilalaro. Tinutusok ng tingting. So yun, kung makikita nyo lumalakas lalo yung hangin. Baka mamaya ililipad na yung awning namin. Pero wag naman sana kasi wala kaming magiging shield sa ulan. So yun guys, naihaw na tayo ng isdang bato. Masarap yan kapag may sausawan. Lalo na kapag maanghang. Yung nangagat sa labi. So yun guys, kung napapansin nyo, hindi na masunog yung isda na yan. Kasi nga pinabayaan ni Maui. Kaya yan binantayan na ni Pida. Para sigurado, pag-asa yan eh. The alarm rings in dead of night. Low clouds outside weigh the roofs down. Cold buses rattle before light. Wet brake lights crawl across downtown. So yun guys, good morning. Last day na namin dyan ngayon. Bali 2 nights kami natulog dyan. Parang bitin pa nga eh. Ayaw pa nga sana namin umuwi. Pero kailangan na naman natin sumabak sa totoong buhay. Kaya sa ayaw at sa gusto natin, kailangan natin umuwi. So yun guys, bago ang lahat, magkakape muna tayo. Mainitan man lang yung kumura natin bago tayo magligpit ng mga gamit. Tingnan nyo guys ang view. Napakasarap magkape kapag ganyan ang view mo. Tapos kasama mo pa yung pamilya mo, parang wala ka nang hihilingin. Waiting for July, when the sea is blue, under summer sky. So yun guys, tapos na tayo magkape. Kaya magliligpit na tayo nang makauwi na. Mountains sing so true. My inbox fills up fast each day. Crowds drift along past my desk still. My tasks pile up and papers stray. Plans wait in line despite goodwill. Waiting for July, when the sea is blue, under summer sky. Mountains sing so true. I shuffle late with bags to home. Kids cough inside, taps drip all night. Walls tremble, neighbors party late. Worn eyes burn past midnight again. Waiting for July, when the sea is blue, under summer sky. Mountains sing so true. Waiting for July. Waiting for July. So yun guys, tinatanggalan na ni Mao yung hangin ng airbed para matupi na namin nang makauwi na kami. Kasi nga alas 9 na ng mga oras na yan. May alang mainit na dyan. Kaya let's go!
Under the moon's soft glow, I walk alone, lost in the shadows of the past night's throne. Stars above, they twinkle like her eyes, guiding me through this dark, lonely skies. Echoes of laughter now, just a memory. In the night they whisper, what if? I search for answers in the silent stars, but they only show me where I've been, where I am. Oh, how the nights reflect our love's demise, memories shining bright. So yun guys, tapos na tayo magligpit. Yan yung mga pakarga natin. Ready to go na yan. Sa ngayon, uuwi muna tayo. Pero syempre, babalik pa rin tayo. Magkakamping tayo ulit dyan guys. Sana samahan nyo kami ulit. Like stars that guide through the darkness, I find my way, holding on to hope in the light of day. Every step I take feels like a goodbye, leaving behind what once was so high. But in the silence I hear her voice, clear and true, whispering promises that she'll always be with me. The night winds blow with tales of old, of love that fades like the morning cold, yet still I hold on to what we had. In the dark I'm searching for a glimmer of glad, each star a memory, each shadow a clue. In the night I find the strength to pursue. Oh, how